Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Panat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Dapat natin ngayon, ito po, no, ayon po kay Trillanes, yung pagkaka-aresto po kay Tebes ay sa pamamagitan po o pagtulong po ng Interpol, International Police, International Police Command yata yun. Pwede po ba na yung ginawa ng pag-aresto kay Tebes ayon kay Trillanes, pwede po bang mangyari yan? Aresto kay Tebes sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung papaano aarestuin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant. Okay. At kapag padadaanin din ito sa Interpol, ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Tebes nung binaba ng Interpol ang Red Notice o International Warrant of Arrest niya sa Timor-Leste Police. Hindi ito nag-request ng validity of the Red Notice, kundi hinuli agad si Tebes. Okay? Alam po ninyo, sa biglang tingin, no, parang tama si Trillanes. Ang pag-aresto kay Tebes sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police. O, di ba? So hindi po, ganito po yan, no? Bakit po si Tebes dun po sa Timor-Leste? Ang Timor-Leste po ay relatively batang siya, no? Batang bansa siya rito sa Southeast Asia. Kung di ako nagkakamali, sa Indonesia magaling. Yung humiwalay sila. Okay. Dahil dyan, wala pa po tayong na-establish na extradition treaty kasi bago pa lang silang bansa eh. Wala pa tayong treaty. Ngayon, hindi mo mare-request kung wala kang extradition treaty, hindi mo mare-request yung direkta, no, na isuko nyo si kasi wala tayong ugnayan na ganun eh. Pero hindi rin naman tayo magkaaway. Actually, hindi ko alam kung minimembro na sila o formal na yung pagme-member nila sa Southeast Asia kasi batang-bata eh. Kahihiwalay pa lang eh. Kaya yung nagsabi na pwede bang humiwalay yung mga lugar? Pwede nga, Timor-Leste, nakita nyo, humiwalay sa Indonesia. Marami na po humiwalay. Singapore, humiwalay po yan sa Malaysia. Di ba? Kaya yung sinasabi nila na Mindanao, ako, Taga-Luzon ako. Ayaw kong humiwalay yung Mindanao. Pero kung napagpasya ng mga taga-Mindanao yan, may legal remedy na po yan. International. Anyways, dito po tayo, no? Hindi po dahil kaaway natin yung Timor-Leste. Meron kasi tayong mga wala tayong extradition treaty dahil hindi natin sila masamang bansa sila, no? Ayaw natin makipagkaibigan. Pero itong Timor-Leste, dahil relatively bata pa sila, hindi pa tayo nagkakaroon ng treaty. Kaya may mga request tayo, no? May request tayo na ganoon. Tapos miyembro tayo ng Interpol. Ayun yun eh. Tayo po ay miyembro ng Interpol. Kaya po yung International Police na yan, tinignan ko rin para sigurado. Ngayon lang, bago, kasi mahirap na magkamali uli. Tinignan ko rin, nakalagay talaga tayo na tayo po ay, hindi po, mapupunta po siya sa atin dahil Interpol po ang humuli. Interpol po sa pamamagitan po o pakikipag-ugnayan po sa Timor-Leste Police. Okay? So mapupunta po siya rito. Hindi po natin alam kung paano po yung procedure pa. Pero Interpol po siya dahil miyembro tayo ng Interpol. Ulitin ko po, tayo po ay miyembro ng Interpol. Kaya dito po sa yung criminal, yung meron pong wanted po sa atin. Wanted na po siya dahil meron ng warrant of arrest mula sa Pilipinas. At tayo ay miyembro ng Interpol. Kaya po may red notice sa lahat po ng Interpol na pwede na siyang hulihin. Yung Interpol naman po nakipag-ugnayan sa Timor-Leste Police. Wala naman pong legal na balakid, no, para makipag-ugnayan yung pulis ng Timor-Leste sa Interpol. Hindi lang sila pwede yung direkta tayong hihingi sa sa Timor-Leste na pauwiin nyo na yan through extradition treaty. Sakay nyo sa aeroplano, kami na bahala. Hindi naman po ganun, no? Okay.
Okay, punta tayo rito. Ano po yung pagkakaiba nito? Inuulit-ulit ko, membro tayo ng Interpol. Di ba? Tanong, membro ba tayo ng ICC? Kasi ito kasi, ang pagkakaiba nito, bansa po natin, wanted po sa bansa natin si Arnie Tevez. Siya po ay mayroong warrant of arrest dito sa bansa natin. So kung siya po ay nagtatago sa ibang bansa, nag-red notice po tayo sa Interpol na wanted yan sa amin, kahit sino pong Interpol, pwede siyang hulihin. Okay? Sa ICC po, iba po yun, no? Kasi mukhang tama lang si Trillanes sa biglang tingin. Hindi na, ang batas naman po, hindi nakukuha sa biglang tingin, no? Bakit po? Okay. Tignan po ninyo, nakipagtulungan yung Timor-Leste Police sa Interpol. Sinabi mismo ni Trillanes, ulitin ko, sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force, kaya po nadakip. Ang tanong, makikipagtulungan ba yung PNP, Philippine National Police, sa ICC? Pwede bang utusan ng ICC yung Interpol? Hindi naman niya sakop yung Interpol eh. Ibang ahensya, ibang grupo po yun ng mga bansa. So hindi po pwedeng utusan ng ICC. Ang sakop lang po ng ICC yung kanyang mga miyembro na bansa, no? Sa miyembro lang po siya. Okay. So kung hindi tayo miyembro, kaya hindi rin niya po sakop yung Interpol. Kahit miyembro tayo ng Interpol, hindi rin po mauutusan ng ICC yung Interpol. Bansa sa bansa yung Interpol eh. Yung korte, halimbawa, yung korte ng US. Kasi mas direkta tayo, may extradition tayo. Halimbawa, walang Interpol lang ang ginamit. Lahat ng miyembro ng Interpol pwedeng hulihin yung wanted sa US. Okay, di ba? Yung ICC, wala po siyang kapangyarihan na utusan yung Interpol. Magkaiba pang grupo yan. Kaya mali po yan na magagamit po yung Interpol ng ICC. Ay, hindi po. Sino ka naman sabihin na Interpol? Teka muna, bakit? Wala ka naman sa constitution namin. No? Ang mag-uutos lang sa amin, yung mga miyembro naming bansa na merong wanted sa kanila na nakalabas sa bansa nila, tutugisin na siya ng international police. Kasi labas na sa Pilipinas eh. Yun po yun. Yung ICC po, wala po siyang police power. Correct si Aris, wala siyang police power. So hindi niya pwede utusan yung Interpol na hulihin niyo si Duterte. Una, wala namang warrant of arrest si Duterte. Sa utak niyo lang may warrant of arrest eh. Actually, hindi nga iniintindi. Hindi po yan iniintindi ni Pangulong Duterte. Mas iniintindi niya pa yung kaibigan niya, si Pastor Kibuloy. Kasi totoo na yung kay Pastor Kibuloy. Yan sa inyo, kwentuhan pa lang. Kwentuhan pa lang yan eh. Di ba? Never pong pwedeng utusan ng ICC yung Interpol. Kaya po yan, kwentong barbero na naman yan sa Trillanes. Ikalawa po, yung kinakailangan na makipagtulungan yung PNP. At ang pinakapinuno po ng PNP, yung presidente po ng Pilipinas, paulit-ulit na nagsasabi na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Delikado kasi yan pag sinabi bigla ni Pangulong Marcos. No, matalino rin si Pangulong Marcos eh. Bakit? Kasi balang araw, pwedeng bumalik sa kanya yan. Yung pakikipagtulungan niya ngayon. Halimbawa po, makikitid kasi yung mga followers minsan ni Pangulong Marcos. Hanggang doon lang sila sa pangyari na Hanggang doon lang sila sa pangyari na kinakailangan makulong si Duterte. Kaya papasukin na ni Pangulong Marcos yung ICC. Hindi ba pwedeng, akala niyo ba yung mga nagsampa kay Marcos, ay kay Duterte, hindi po pwedeng magsampa kay Marcos? Pwede rin yun eh. Di ba? Pag nakipagtulungan ngayon si Marcos, hindi niya na pwedeng ikatwiran na hindi tayo membro niya pag siya na sinampahan ng reklamo. Alam niyo, madali lang, naghanap lang yung mga yan eh. Naghanap lang yung mga dilawan, yung mga makabayan black. Naghanap lang sila ng way. Trinay lang nila yung ICC ngayon eh. Ngayon, pag nag-click sila dyan, lahat na ng presidente ng Pilipinas, hahanapan nila ng kaso para isampa sa ICC. Sinong loko-loko na presidente yung papayag dyan? Alam na nila yan eh. Di ba? Parang people power yan eh. Nung people power, ay umubra kay Marcos. Lahat na ng ayaw ng dilawan na presidente. Ayaw na nila kay Erap, people power. Ayaw nila kay Gloria. Gusto nila i-people power si Gloria eh. Ang susi doon si Ramos pumalag eh. Pinalagan sila ni Ramos eh. Gusto nila i-people power si Duterte. Laos na yung people power kay Duterte. Wala na yan. Dinurog na sila lahat ni Duterte. Kaya wala na pong silang pagtatangka na people power. Nagbago naman na estilo. Hindi na natin kaya yung people power. Huling panawagan natin, 30 lang. 30 lang ang nagpunta eh. No? Huling ano natin. Huling
panawagan natin. 30 lang nga pumunta. Bakit pa tayo mananawagan? Hindi na effective. Kaya po nakaisip sila, puta ICC. Malay mo mag-click. O kaya gustong-gusto nila magtagumpay sa ICC, gagamitin po nilang power yan laban sa mga susunod na presidente. Ang problema nila lahat, ang presidente nilang sinampulan si Duterte. Nagsasampa pa lang sila, sobrang ingay, dadaldal, no? Nagsasampa pa lang sila na reklamo, binobroadcast na nila sa media, makukulong na si Duterte, eto na, sinasampa na namin ng kaso. Ganun ba? O sige, aalis na tayo sa ICC. Alam niyo yun? Iniisip pa lang nila, naunahan na sila ng mga legal moves ni Duterte. Parang itong kay Pastor Kibuloy. Papunta pa lang sila sa pagkumpiska ng ari-arian ni Kibuloy. Naunahan na kagad sila ni Duterte. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.